Good afternoon guys and welcome back to my channel. And yes, my name is Loricel and you can call me Lori because here in India, they call me Lorisa kasi nga dahil nga mataas ang pangalan ko at mahirap daw bigkasin kaya tinatawag nila akong Lorisa. Nakaisip magpangalan sa akin ng Lorisa ang aking ba o aking Indian mom. So, kasi nga, nahihirapan siyang bigkasin ang aking pangalan. Si Shaisia. Say hi. Hi. Yes. We're gonna make? Huh? We're gonna make what? Mug Yeah. shape Yeah. bell. We're gonna make a mug-shaped bell. Ito ang favorite ni Trisha. Ayan. So, alam niyo guys, maichichika ako kasi nga, dahil nga, first time sa family ng aking asawa na makapag-asawa ng ibang lahi. Char. So before that, hindi sila naniniwala na magtagal kami ni Vicky. Kasi nga, dahil ibang bansa nga ako, para bang wala silang ano. Mama, daddy favorite chef. What? Daddy na favorite. Hindi sila daw naniniwala. So, dahil nga 10 years na ako dito, talagang yon bumilieve sila. So, nagtagal kami ng aking asawa. So, before that, maggawa muna kami ng snack ni Trisha. Pero papakita ko ito kung paano kami maggawa. This is a simple but very delicious, right? Yes. Daddy na favorite. Yes. Salosity. Yeah. Dan Dahil naman. It's pretty transparent tomato. indeed happy. Onion. You could transfer here. Pizza and pasta sauce. Yeah, we transfer here. Sunflake tomato ketchup. Ganito magawa si Trisha. And Hellman's real mayonnaise. Siya yung magawa, pero ako lang yung mag-slice ng tomato and onion kasi nga, Ano? That's it. yeah. Would you not put this? You want more? Okay, let's put here. Hindi jagadawa mo siya. Mula tayo siya. You leave some daddy. You leave for daddy also. Night time. Drop. Okay. Okay. Where is the button? Jalak, Jago! Si Jalak ay pamangkin namin, anak ng aking pangalawang sister-in-law. Kasi yung family ni Jalak, nasa village, doon po sila naninirahan. Pero dito tumira si Jalak sa amin. Kasi nga, dito siya nag-aaral sa city. May kapatid si Jalak na babae. Actually guys, dito sa India, mostly yung mga couple dito, tag-dalawa lang ang anak. Kahit na yung mga sister-in-law ko, mga cousin sister ko, or mga cousin ni Vicky, tag-dalawa lang mga anak, mga kaate. Kasi dito sa India, sabi nila 2-child policy sila, pero yung iba, pag kailangan talaga ng lalaki, di ka na add more child. How many can you want? Ay, add. Nako, banda nako. Ganito lang ang aming simple snack. Dito rin sa amin, mostly, yung in-laws ko ay hindi sila talaga kumakain ng like flour bread or any bread or maida. Basta yung mga maida, ayun nila yung tiniest flour. Ito tuloy yung favorite. Coriander. Yeah, coriander. Hana. How many? Oh. Not so many. So, dito rin
rin sa India, mostly in India, pag sa pagkainan, sa mga dishes talaga, hindi talaga ito mawawala, coriander. Parang hindi ba kumpleto ang lasa ng pagkain pag walang coriander. Ma, we're like what the? Wala ba? Conferma. Pizza sauce. Mayonnaise. Okay. And ketchup. Pizza. Just put a little bit na. Turo na ako. Bunay. Okay? Mix it. How is it? Yan lagi? Makausap. Nulilo. Guys, ito na yung bhel na gawa ni Trisha. This is very simple snack but very tasty. Yeah. Gawa yan ni Trisha. Experience yan ni Trisha, yung mga experiment niya ba? Kasi mahilig siya mag-experiment ng mga pagkain. For example, may mga binibili kaming snack, tapos gusto niyang matry. Yun, gumagawa siya ng mga ganyan yung bell. So, yung result, talagang masarap siya mga kate. Let's eat. किस्मत में सब अचानक ही होता है तेरे ये साड़ी लेनी है लेकिन मुझे पता है ऐसे नहीं है. सब मुझे तो आती है तो फिर हम लोग वहाँ जाकर करेंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खड़े थे रजनीकांत गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स રોટલીનું ખાટું છાશ Guys, si Ba ngayon ang nagluto. Kasi yung lulutuin ni Ba ay Bagarilan Shack. Ayan po. Yung nilagay ni Ba ay chas, buttermilk. Ayan siya. Nilagyan ni Ba ng garlic lasan. Pag marami kaming mga extra rotli, ito yung ginagawa ni Ba. Ito ay rotli natira sa tanghali. Ito ay mimix ni Ba dito. So, yan ay Bagarilan rotli na. Yan. Napakasimple lang lutuin mga kaate. Kaysa naman sa itapon yung rotli, hindi talaga kami nagsasayang dito, kundi yan ang ginagawa namin pag may extrang rotli kami dito sa bahay. Yan naman ay chili paste. Chili and lasan paste. Mix. Ayan. Konti lang because it's very spicy. Chili mabuti ko, che. And dito sa bahay, kami masyadong kumakain ng spicy. Normal lang kasi yung chili powder kasi is normal yan na spice dito sa India. And hindi kami gumagamit ng mga yung para sa atin, ano bang tawag dun?
Ajinomoto. Ayan, wala yan dito. Masarap siya mga kati kahit mga natural spices. Masarap talaga yung mga natural spices. Ayan. Kimboche extra notle. Recipe din si Ba. Nakita niya sa YouTube. So, yan ang lulutuin niya. Hindi ko nakita kaya si Ba ang magluto ngayong gabi ng new recipe na natutunan or nakita niya sa YouTube. Ito naman ay chas galing sa village kasi yung friend ni Ba, yung renter namin noon na lumipat nga sila sa kabilang share or society at kakauwi lang niya from village at may dala siyang buttermilk or chas at binigyan niya kami. Ayan. Alam niyo dito, nagbibigayan kami ng yung mga ganito pagkain, gulay. Pag may mga extrang gulay kami, binibigay namin sa kapitbahay. Pag may kailangan din kami, for example, may kailangan kaming gulay, tapos magluto kami, tapos wala sa phrase o wala, yung naghingi kami o humihingi kami ng gulay sa kanila. For example, carrots. Kasi kailangan talaga yung carrots. Teka, papyan na po. Minix na ni Ba. Ayan. Parang nagbibigayan kami dito ng mga pagkain ng gulay mga kaati. Kasi dito sa India, mura lang mga bilihin dito like mga gulay. Oo, fresh na fresh talaga. Hindi ko alam kung ano. Kasi para bang may kumagat sa akin dito. Teka, yan siya. Yun na yung pimple ko mga kaate. Ay nako. Hindi talaga mawawala ang dana. Nung bago pa lang ako dito sa India, talagang hindi ko gusto ang amoy ng coriander. Pero hanggat lalong tumatagal na ako dito, sanay na ako sa amoy niya mga kaate. Yung pregnant ako kay Trisha, pag naamoy ko yan, talagang nasusuka ako. Dahil matagal lang atin niya dito, so sanay na ako sa amoy ng coriander. Yan ang aming towel. Yan dyan nilagay ni Ba. So ganito yung itsura ng bahay namin, yung kusina namin. Napakasimple lang. Ayan. Ipapakita natin yung mga gamit. Ayan. Ito yung mga gamit, diba? So, mostly yung mga gamit ni Ba dito or mga gamit sa India, like in kitchenware, yan, ay mga stainless steel. At yan naman, ay binili ko yan. Kasi gusto ko rin yung may glass jar. Yan din, kay Ba yan. Oo. Masyadong mga gamit dito. Kasi hindi naman kailangan na bumili ako. Kasi nga, maraming mga gamit si Ba. Ayan, dyan, teka. Dyan. Ayan dyan. Ayan. O, hindi ba? Yung mga stainless tin. Ayan. Diba? Hindi pa lang yung mga kati. Marami pa yung mga gamit si Ba na malalaki. Nakatago nga. Kasi hindi naman kailangan. Oo. Kasi, ayun ni Ba yung mga, hindi rin sanay si Ba na mga glass yung mga gamit. O may glass kami, yung mga baso may glass, pero ginagamit lang namin yan pag may mga bisita, ayan. Pero yung common lang, yung mga gamit diba, ay mga stainless steel talaga mga kaate. Ayan din, ayaw rin ng plastic kasi nga unhealthy nga ang plastic. Oo, may mga chemical, kaya sigurado talaga sa stainless steel talaga daw. Guys, yan ay lentes. At ito naman yun ay palak, sliced palak, at capsicum. So, request yan ng aking asawa. Si Ba sana yung magluto kasi nga, yung recipe na yan, nakita yan ni Ba or ng aking asawa sa YouTube. Gustong itry ng aking asawa. Kaya, in-explain ni Ba sa akin kung paano siya lutuin. Kaya ako daw ang magluto ngayon. What's that time? Ray na ko sir. Ray. Nana, wag ka raw maray na ako siya. Ray pa sikap. Zero po. Nahinga na ako ni. Hindi ko naman
મીઠું નાખેલું છે ધ્યાન રાખજો. તો પાણી વાળે ને હા થોડું રાખજે બહુ જાડી નહીં નાખવી આ માપમાં. માપમાં. આ તો પછી છેલ્લે નાખવાનું પાલકનો દાણા છે બે મિક્સના. દોડલે થઈ ગઈ છે. તો તું પાણી નાખી તો નહીં આ વધારે બફાઈ ગયો એમ. નાનું શું કીધું ના ઓવરકુક યા તો અનડેન્ટેસ. જો હાલશે વાંધો નહીં. દાળ દેખાય છે એમ તો એમાં. હા વાંધો નહીં. હિંગ નાખીને પછી નાખી દે. ના કરી દો. હવે નાખી દઉં તારે. એમાં હળદર ધાણા જીરું અને મીઠું જરૂર પડે એટલું મીઠું બીજું કાંઈ નથી નાખવાનું. મરચું લાલ નાખવાનું ને હા લાલ નાખવાનું લસણ નો ચાલે ને. નહીં એટલે તો આદું હાલ્યું ખાલી. Cooking that is food. Okay. Ay, ano kay? Ek minute. So guys, ito na yung bagarilang rotli. So yan na ang kanyang itsura. Masarap yan mga kaate. મોગરી આખી ભરી ખબર છે મોટી હતી. Ganun lang siya kadaling lutuin. Ayan. So, super healthy. Dito nga sa bahay, bawal nga magluto ng non-veg dito mga kati. Pwede kaming mag-order, dalhin sa bahay, pero hindi namin siya pwedeng lutuin or initin. So, dapat talaga pag mag-order kami ng non-veg, dapat pang one time eat lang talaga. O, kasi pag nangangamoy, talagang matingala ang amo mga silingan sa naibaho. Ahu, sibe. Tisha, aran na tikarwana di ko. Pasabay talaga itong anak ko. Kumain na sila ba? Pero dahil busog pa ako kasi nag-snack ako kanina, hindi ako gutom. Kaya sabi ko ni ba, mamaya na ako kakain. Sasabay kami ng aking asawang kakain. Ayan po sila. So, wag na po kayong matingala kung sasahig po kami kumakain. It's natural lang yan. Pag sasahig kumakain or nagkakamay kung kumakain kami dito. It's not a big deal. Sa atin nga nagkakamay tayo, hindi lang sa atin. May ibang bansa rin na gamit yung kamay kapag kumakain. સુઈ ગયો એમ શું છે આને ગરમા ગરમ તરત ખાવું પડે એટલે સારું હતું રોટલી જાગી હતી ને સુઈ ગયો સુંદર સાથે ને બહુ મન લાગે
Tapos na akong magluto. I'm done. Rutlo na ano na. Ito yung Paris ni Vicky. Steam rice. Mabango ang amoy ng rice. So, dito tayo ngayon sa kitchen. So, tapusin natin ang ating vlog. So, tapos na mga gawaing bahay. Katatapos ko lang maghugas ng mga pinggan kasi nga sa pinagkainan namin every night, ako talaga yung naghuhugas ng mga pinagkainan namin. Tapos ako yung nagluto. Sometimes si Ba tinutulungan niya ako. Pero nabanggit ko naman sa aking video na may mga rules kaming pinafollow dito. Nagtutulungan kami sa mga gawaing bahay. Sa noon time nga, tanghalian, gumagawa ng tiffin, halos sa mga gawain in the morning, sa mga gawaing bahay in the morning. At si Ba talaga yung gumagawa. Oo. Ganito yung mga kaate. Hindi ba na-chika ko sa inyo na hindi talaga lahat naniniwala ang noon, hindi naniniwala ang mga like relatives ni Vicky, even his friend na mag-asawa siya ng taga-ibang bansa, taga-ibang lahi. Kasi nga, hindi sila naniniwala sa mga love marriage. Mostly kasi dito is arranged marriage po kasi. Hanggang ngayon mga kaate, naniniwala pa rin sila sa arranged marriage. Hindi sila gaano bumibili sa love marriage mga kaate. Ganito yon. Noon chatmeet pa kami ni Vicky, 3 months yata. 3 months kaming chatmeet. Tapos after 3 months, pinapakilala niya ako sa kaniyang mama, sa kaniyang mga kapatid. Ini-open up niya yung relation namin. Then, yes, pati rin sa kaniyang mga kaibigan. Alam niyo ba kung ano yung sinasabi ng mga kaibigan niya? Baka daw, pinagpirahan ko lang siya, o di kaya yung laro lang daw yun sa akin. Oo, ganon. Hindi talaga sila naniniwala. So, then, now, dahil nga nagtagal kami ni Vicky, 10 years na po kaming kasal ng aking Indianong asawa, at may isang anak po kami. So, she's 9-year-old. She will be turning 10 on May 26. Talagang yun, para bang, sinasabihan nila ako, para bang ginagawa nila akong mag-matchmaker ba? Gusto nilang, baka daw may mga, may kakilala ako. Orphan ba daw ako na single? Para bang, sabi nila nga, introduce na yung mga anak nilang lalaki, sa mga like friend ko daw, yung katulad daw, mabait daw, hindi maldita. Ayun, yung kayang pamumuhay dito sa India. Palang sinasabi nila mga relatives ni Vicky, like mga uncle ni Vicky, o di kaya mga kaibigan, yung mga ganun mga kaati. So, parang nakaka-proud lang kasi hindi talaga sila naniniwala noon sa amin ni Vicky, sa aming relation. So, parang napatunayan namin ni Vicky, kahit man magkaiba ang culture namin and tradition, basta importante, mahal namin ang isa't isa. Yan ang importante mga kaati. At gusto ko lang din sa asawa ko talaga, wala po siyang bisyo. Hindi po siya nakakatikim ng alak, o hindi po siya nakakatikim ng sigarilyo. As in, wala mga kaati. Kaya isa yun sa mga nagustuhan ko sa aking asawa talaga. Kasi noon po, wala po talaga akong balak na mag-asawa ng mga foreigner kasi nga, busy po ako sa pag-aaral. Kasi that time yung chat meet kami ni Vicky, siya talaga yung nag-unang nag-friend request sa akin. Tapos, sabi lang, hi, hello, please reply. Kasi hindi talaga ako nagre-reply. 2 months, saka ko siya ini-entertain. Yata graduating ako sa aking diploma. Like, nag-aral kasi ako ng HRM diploma kasi gusto kong mag-abroad. Yang kaso, hindi natuloy. Yes nakuha ko ng aking diploma. Graduated ako, pero diploma. Kasi plan ko, dahil nga working student ako, sa elementary working student ako hanggang secondary. Tapos, ako yung nagpaparal sa aking sarili kasi noon, diploma pa lang yung kaya ko. Yung kasi plan ko, after ng diploma, mag-abroad ako. Gusto ko yung sa cruise ship talaga magtrabaho yun. Hindi natuloy mga kaate kasi nagpunta ako dito sa India. Yun. Sabi ng mama ko, walang sibida yung pinag-aralan ko kasi nagpunta sa India. Yun. Natuloy, pero wala I have no regrets
Kasi nga, mabait ang aking Indian family. Yes, mabait po sila. Gusto ko rin po sa aking Indian family, tanggap nila ako mga kaate. Iba talaga yung first choice ka talaga or pinipilit kang tanggapin sa pamilya. Iba kasi, iba ang feeling pag first choice ka talaga mga kaate. Para bang close na close kayo ng mother-in-law nyo, mga kasi like sister-in-law. Yan ang feeling ko mga kaate kasi close talaga kami ng aking Indian mom. Pati mga kapatid ni Vicky, mga Indian, mga friends ni Vicky, yung mga ganun. Kasi nga yung BFF ni Vicky, hindi talaga yun naniniwala. Isa yun sa mga hindi naniwala sa akin. Naniwala sa relation namin ng aking asawa. Yun, tumaga nga kami, talagang ganun, uy. Para bang possible daw, may pag-asa daw. So, kasi nga, hindi kasi lahat dito na mga anak na lalaki na pinapayagan nilang mag-asawa ng ibang lahi kasi gusto talaga nila na Indian to Indian lang. Oo. Pero ngayon, iba na mga mindset. Mayroon ng mga, ayun sa mga nakikita, mga news, nag-asawa ng ibang lahi, maganda ang resulta ng pagsasama. So, para bang nainganyo din sila mga kaate. Yung ganun, mga uncles ni Vicky, yun, sabi na nila baka daw may kakilala daw ako. Ayoko naman ng magganyan, mag-matchmaker talaga kasi nga, hindi naman natin yun. Kasi iba-iba kasi ang mga mindset rin natin mga Pilipino, oo. Yung iba kasi parang laro-laro lang sa kanila, yun. Ayoko ng ganyan. Ayoko mag-matchmat ng mga ganyan. Oo. Kaya yun mga kaate. Isa rin sa gusto ko dito kasi sa Indian family kasi dito sa India, para bang napaka-strong ng family bond nila. Oo, yung pinaka-gusto ko sa lahat. At dito rin, para bang generation to generation ay nakatira sa ibang bahay, sa isang bahay mga kaati, like uncles, yung mga ganyan. Like mga, for example, sa papa ni Vicky, tapos may 3 siyang kapatid. Yung ibang pamilya, mayroon mga ganyan, mga kaati, may mga ganyang family na, like, for example, papa ni Vicky, tapos yung mga kapatid niya ay tumira sa isang bubong, may mga ganyan pa rin mga kaati. Oo. Pero sa sitwasyon namin, kasi nga, 4 ang anak ni ba? Si Vicky po ang pinaka-youngest, si Vicky po ang youngest, pang-4. So, yung 2 kapatid ni Vicky na babae, yung isa sa city, tapos yung isa nasa village, tapos ang brother naman ni Vicky, ang kanyang kuya, nandito rin sa Surat, pero nagbukod po sila ng sarili nilang bahay kasi isa din po sa mga na hindi naniniwala, yun talaga ang kuya ni Vicky. Oo. Hindi siya suportado sa relasyon namin. Kasi daw, yung sabi ko, baka daw laro-laro, tapos pirahan. Hindi po talaga kami close. Ano na ba? Kem, kamse? Nare na. Yun. At hindi rin kami masyadong close ng aking brother-in-law. Yan, nagsasalita lang magpupunta siya dito. Like, Kim Cho, and like Jessie Chris na ganun. Pero sinasagot niya ako. Pag may tanong siya, yung ganun, parang hindi talaga yung open up, yung close kami, hindi. Pero, nire-respect niya ako, at nire-respect ko rin, at nire-respect niya ako, at respetado ko rin po siya mga kate. Siyempre, kapatid ng asawa ko, hindi ba? Mabait po siya, mabait po ang pamilya ni Vicky, mabait po ang kanyang kuya, pero hindi lang talaga yung close kami, hindi. Pero mabait siya mga kate, Tapos yun, parang ang haba-haba ng kwento natin. Basta yun mga kaati, no, hindi talaga sila yung, hindi nga nabanggit ko nga, hindi talaga sila like into love marriage. Hindi sila naniniwala sa mga ganyan. Pera lang kung mapatunayan mo talaga. Yun nga, napatunayan namin ni Vicky. Yun, talagang nainganyo din sila ba mga kaati. Yung gusto rin nilang ipag-match ko daw ang kanilang anak na lalaki kung may mga kakilala ba ako. Yung ganun. Pero sabi ko sa kanila, bahala kayo dyan.
O, yun lang, sabi ko, wala, ganun lang yung story ng aming asawa. Marami pa akong mga chika, mga kati, pero isa-isahin lang natin. Baka naman mabore kayo kasi dito lang sa bahay, laging mukha ko lang yung nakikita niyo. Oo. Ganun talaga mga kati. Pero please mga kati, please support my channel po. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-like, comments na rin po kayo. Ayan po, hinihintay ko pa ng aking asawa kasi yung office time po niya ay 9 to 9. 9:30, 9 to 9. Yes, 9:30 in the morning and 9:30 at night time. Pero depende sa depende sa gabi kung makakauwi siya ng maaga or hindi. Kasi mostly nga busy sa office kaya yun. So, ayan po. Thank you for watching and have a good night. Bye!